sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para saan pa ba kung magsisikap ako? Hindi naman ako pwedeng magkaroon ng maligayang pamilya, Kuya Jomel. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kung minsan nakadarama ang tao ng pagkaawa sa sarili, lalo na kapag sunod-sunod ang kanyang kabiguan, paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Carlita sa ating tulang sa kanyang panahon. Mabuti naman. Nagkaroon ka ng panahon para dalawin ako, Greg. Pasensya ka na, Carlita. Masyado ako naging busy nitong mga nakarang araw. Binigyan ko rin ng panahon ng sarili ko na makapag-isip tungkol sa pinagtapat mo sa akin. Bakit? Anong inaisip mo? Nanatili akong binata at naghintay ng tamang babae para maging ina ng aking mga magiging anak. Dahil ang pangarap ko talaga, isang maligayang pamilya. Lahat naman ng tao yun ang pangarap. Ang magkaroon ng maligayang pamilya. At akala ko, ikaw ang makapagbibigay sa akin nun. Hindi pala. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Greg. Ano ba ang ibig mong tukuyin? Sorry, Carlita. Pero ibig kong matupad ang pangarap ko. Kaya, kalimutan mo na lang ako. Sabi ko na eh. Katulad kayo ng iba kong naging nobyo. Pero minahal kita, alam mo yan. Huwag mo na akong bigyan ng konsuelo. Nabuhay akong wala ka. Makapagpapatuloy pa rin ako. Carlita. Sige. Binibigay ko ang kalayaan mo. Carlita, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pang papasok bukas. Itay. Umiiyak ka dahil ba kay Greg? Nakipag-break sa'yo? Opo. Oh. Bakit ba ito nilaranas ko? Naging tapat lang naman ako. Bakit mali ba yun, Itay? Hindi, anak. Tamang ginawa mo. Ang mga lalaking minahal mo ang siyang mali. Dahil hindi malawak ang kanilang pangunawa. Hindi nila matanggap ang iyong kapansanan. 2 beses na. 2 beses na ako nabibigo. Para bang kahit kailan, hindi ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya dahil ayaw nila sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag kang patalo sa sakit ng kalooban at kalungkutan. Itay, nanghihirap. Nasaktan na naman ako. Oo, alam ko yun. Kahit pa, ipaglaban mo pa rin ang karapatan mong mabuhay ng maligaya. At makikita mo, makakamit mo rin yung balang araw. Ito pala ang sinabi niyo, Sang Tonyo. Ang payat na nitong si Pinsan, ah. Paano? Madalas siyang walang ganang kumain. Buti nakapagtatrabaho ka pa. Madalas na rin niyang absent sa opisina ng pinapasukan niya. Para saan pa ba ako magsisikap ako? Hindi naman ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya. Kuya Jomel. Naaawa ka lang sa sarili mo.
Kaya mo nasasabi yan. Idilat mo ang mga mata mo, insan. Mas marami ang kahabag-habag kaysa sa'yo. Bakit hindi ka humugot ng lakas sa kanila? Para muli kang lumigaya. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Parang wala na akong gana sa buhay. Mali. Hindi dapat ganun. Mabuti pa, sa ibang lugar ka muna magtrabaho. Jomel, ano ibig mo sabihin? Chong, may agency po na nagpapaalis papuntang Hong Kong ang bayaw ko. At hiring sila ng mga tao ngayon. Kung gusto ni Pinsan, papasok siya doon. Kuya Jomel, Kailangan mo mag-ibang lugar, Carlita. Para makalimot ka. Makaiipon ka pa doon. Oh, anong masasabi mo, Jomel? Maganda, Chong. Tiyak na matutuwa si Pinsan pag-uwi niya. Makikita na niya mga paupahan niyang apartment. At ito maganda yung bahay. At lahat yan ay naipundar niya dahil sa tulong mo. Salamat sa iyo, pamangkin. At tulungan mong yung pinsan na makalimot sa kanyang kabiguan at sa pagkaawas sa sarili. Pinsan ko po siya. Kaya tama lang natulungan ko. Ay, sa makalawa na nga po pala ang dating niya, no? Kaya maganda na po kayo. Aba, oo. Magkakaroon tayo ng salo-salo pagdating niya. Hazel, nakikiramay ako. Aling Carlita, wala na po ang mga magulang ko. Mag-isa na lang po ako. Bakit? Wala ka bang kamag-anak na pwedeng makatulong sa iyo? Nasa Bisaya pa parehong kapatid ni Naina at Tatay. Tinawagan ko po sila sa cellphone. Oh, Pero hirap daw po sila sa buhay. Kaya hindi raw po sila makakapunta dito. naku. Sinong makakasama mo dito sa barong-barong ninyo? Delikado sa iyo ang mag-isa rito. Paala na po. Wala naman po akong magagawa eh. Uli lang lubos na po ako. Kung gusto mo, pagkalibing ng mga magulang mo, di sa akin ka nalang tumira. Tutulungan kitang makapag-aral. Po? Oo. Patitingnan ka pa namin. Aampunin niyo po ako? Sa nakikita ko, hindi naman pera ang kailangan mo, kundi atensyon at pagmamahal. At yun, handa kong ibigay sa iyo. Ha? Sa makalawa ng opening ng pangalawa mong restaurant, Opo, anak? itay. Aba, ang bilis ng pag-unlad ng negosyo mo, ah. Talagang nakabuti ang pasya ko na huwag nang bumalik sa Hong Kong. Nagkaroon pa ako ng anak sa katauhan ni Hazel. Oo nga. Sa 1 linggo ng graduation niya sa elementarya. Oo, at may award siya, ha? Kasi masipag siyang mag-aral. Mabait at napakagalang pa. Nakapangihinayang kung hindi siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. At alam niyo ba, dahil sa kanya, naramdaman ko, buo ang aking pagiging babae. Greg? Ikaw palang sinasabi ng anak kong bisita. Anak na pala ang turing mo sa iyong ampon. Oo naman. Dahil napamahal na siya sa akin. Ay, kumusta ka na? Maraming taon din tayong hindi nagkita, ha? Eto, nakapag-asawa. Pero nagkahiwalay din. Sumama siya sa ibang lalaki.
tinira pa yung ipon namin. Ganon? Naku, I'm sorry to hear that. Carlita, nagbalik ako para dugtungan sana ang ating nakaraan. Ano? May asawa ka na, ha? Hiwalay na kami. Niloko pa niya ako. Kaya naalala mo ako? Mahal pa rin kita, Ay, Carlita. naku, Greg. Ikaw ang pumili sa kapalaran mo. Kaya magpakatatag ka. Sikapin mong maging maligaya kung anong tama. Bakit ba ganyan ka magsalita? Dahil ba kay Hazel? Hindi ka niya mapaliligaya. Iba ang kalinga ng isang asawa at iyon ang kaya kong ibigay. Minsan mo na akong binigo. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Kalimutan mo na gusto mong mangyari. Hindi mo ako makukumbinsi. Amo ko na yun. Naghahanap pa ng damay sa sinapit niya. Noon, iniwang ka niya. Dahil akala niya hindi siya magiging maligaya sa'yo. Dahil nga hindi ka maaari magkaanak. Ngayon na nabigo siya at tagumpay ka naman, gusto ka niyang balikan? Hindi naman ako pumayag, Sherry. Alimot ko na siya. At saka maligaya na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Buti naman maliwanag ang isip mo. Hindi ka nadaig ng panunukso niya. Wala pala dito si Carlita, Antonio. Oo, Sherry. Si Hazel lang ang kasama ko dito. Pinasyalan kasi ni Carlita ang pangatlo niyang restaurant. May sakit ho kayo? Hindi, trangkaso lang ito. At saka, inaasikaso ko ng aking apo, si Hazel. Ay, naku, ang bilis ng panahon, ano ho? College na ho siya, ano, Antonio? Oo, at medisina ang kinukuha niya. Para daw may doktor na kami ng nanay Carlita niya. Hazel, dito natin itatayo ang magiging klinika mo kapag nakagraduate ka na, anak. O, ayos na ba sa'yo ang sukat nito? Opo, Nanay Carlita. Maraming salamat po. Ikaw talagang bata ka, oo. Puro ka na lang pasalamat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo nang sinabi yan. Dahil utang ko po sa inyo ang lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko po yun malilimot, Nanay. Alam mo, Iha, naging maligaya ako nang kupkupin kita. Napunan mo kasi yung kulang sa akin. Pangako ko po, paglilingkuran ko kayo ni Lolo Tonyo. Sana, huwag mo ring makalimutan na magbahagi ng tulong at pagmamahal sa kapwa mo. Para kahit pa dumating ang panahon na dumanas ka ng kabiguan. Hindi hadlang ang kabiguan sa pagtatamo ng tunay na kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.